sa Santa Monica, Hagonoy, Bulacan. Una natin na makukuha sa paggamit kain, mga benepisyo. So ano ba ang ating maano ngayon? Kailan po kayo nagsimula ng ano natin yung plant preparation? Isa po sa plant preparation, ano? Buwan po yun? Plant preparation po Enero, January. Actually, hindi naman nung pang mga last November, December, January, 3 months ako nag-preparation dahil. Pero naudlot yun, di ba? Tumagal dahil doon sa panay ulan, panay ang laki ng mga tubig. Tsaka malamig. Lamig. Kaya hindi para sa akin, 15 to 25 days lang, pwede na talaga ang preparation. So nagano kayo, ano pong ginawa niyo sa pag-ano natin, sa paano niyo na-apply yung ating organic aquafeeds during sa plant preparation niyo? In-apply ko yan ng medyo at tubig maliit pa. Mababaw pa tubig. Apply ko siya kaagad ng isa, tapos pinabukasan ng isang bago din. So yung Kaboy, saan ba nagagaling ang ating tubig? Saan ba nagagaling yung pinaka water source natin? Sa ilugan. Ito ang kanal, balik kanal ito. Kanal ito. Tapos papasok dito, galing ng kailugan yan. Ay, yung ilog. Sa kabila ng mga kabahayan na yan, nandiyan ang ilog. Papunta siya doon hanggang sa wawa ng dagat. Doon ang gagaling yan. So sa lugar na to, iisa lang ang pinanggagalingan ng tubig natin. Isa lang. So ito ho, kumbaga sabi ng kanina, ito gabi pinapasok ng tubig, ano? So medyo tapos March 8 din ba kayo nagpakawala nyo ng February. Sorry, February. Dalawang buwan na ito, ito sa Mayo. April, 8. 2 months, April, April. So, ito yung okay. So, dilipat tayo. Itong medyo ipan mo doon ako. Ito yung kabuuan ng prawn farm ni Kaboy. Ayan, yan paligid na yan. Isang pitak na to. Ano ba ang kabuuang lawak nito? 1.5 hectares. Kasama yung maliit sa bandang kanan. Nursery. So Kaboy, umpisahan natin. Ano ba yung mga siyempre, naituro namin sa inyo itong bagong pamamaraan, itong ating paggamit ng ating organic aquafeeds. At saka siyempre, matanong ko pala, ilang taon na ba kayong o dekada na kayong nagsusupo? Dekada na. Dekada na. Ilang pagka? Sabihin natin, nasa 18 years na ako nagaganito. Kulang-kulang 2 dekada na pala. Okay. So, nung araw kanyo, ilan ang inaani nyo sa maganda pa siyempre ang noon, at tubig noon, at mga lupa. So yung 1 hektarya, ilan ang inaani nyo? Ilang cooler? Nakakakuha kami 12 to 15. 12 to 15 coolers per hectare. Meron pa nga nakamaani rin yun, natural heating lang yun. Ano ba ang kalakalan ngayon? Pag sinabi nating
kalakaran, ano ba? Siyempre, marami lang dito na nagsusupo. Ano ho ba ang karaniwang ani na nakuha sa hektarya? Nasang kami rito, tatlo, dalawa, isang cooler. At meron naman pinapalad na nagkakaani ng ani. So pinakamaganda na yung anim, pero Ganda na yun sa isang hektarya. gaano kadalas mangyari yun? Yung anim sa isang hektaryang yon. Sabihin natin na sa isang taon nakakaano lang, once lang sila. Ilang ano po ba? Ilang bangro tayo sa loob ng isang taon? Kung talagang bibilisan ng pag-ano, tatlo. Tatlo maximum. Oo. So sa tatlong yon, minsan makakatsamba sila. Minsan Ika nga, makakachamba, ang minsan anim. wala. Pero kalimitan, pinakamarami ni tatlo. Tatlo, dalawa. Kayo na pangkaraniwan, Oo. ano? Ayun. So, Mga ganun na tatlo. So dito sa ating ano po, sa ating sa inyong sa ngayon po ba yung mga ibang kasamahan natin natural feeding po ba sila o combination ng may commercial feeds o commercial feeds laan ba? Paano po ba? Natural feeding sila ngayon. Hindi sila napakamahal kasi. Hindi, ngayon na lang po siguro nagtaasa na, pero yung 2 years ago o ano po, ganun pa rin. Puro natural dito sa lugar niya. Dahil yun sa dagat Sino ho nagko-commercial feeds ng ano dito sa atin? sa mga malalaking Yung malalaki pala isdaan. May kapital na ano. Ayun. Dito basta rin lang sugpo, natural feeding. So ngayon po, 'di ba naikwento nyo sa amin na yung ano po ba yung kalimitang problema natin sa gaya ngayon, sabi nyo magdadalawang buwan na yung edad ng ating alaga, ano. So ano po yung pagkakaiba ng ano natin, yung alaga natin ngayon at saka yung pangkaraniwan o dating yung gawi? Ano po ba ang masasabi nating pagkakaiba ng paggamit nyo ng ating organic feeds? Tobing ito. Mhm. Sa ngayon na 2 buwan na ito, wala pa akong nakikita kasing mga bagsak dito sa alaga ko. Yun ang isang malaking pagkakaiba. Ano ibig sabihin bagsak? Yung patay, nagkakasakit. Nagkakasakit. Tapos yung tubig ay malinaw na malinaw talaga, parang linis dahil malinaw nga siya, nakikita mo yung ilalim. Gaya nito, nakikita natin yung mga tilapia sa banda rito. Oh. Ayan, malinaw ang tubig, pero masagana sa pagkain naman niya, sa natural food at saka sa oxygen. Ganun po ba yun? Yung ito pong mga kasamahan nyo, kasabayan nyo bubang nagpakawala na si Milya o nauna sila ng ilang sila sa akin ng mga ilang linggo, dalawa, meron isang linggo, meron merong mag-iisang buwan, ganun. Anong lagay nila ngayon, itong mga kapitbahay natin yung dito? Yung iba bumabagsak na, namamatay na. Sa araw-araw, nakakakuha sila ng supo na kalahating kilo, ganun. Patay yun. Palatandaan na po ng ano yun, meron na po ng sakit yun, umpisa na. May sakit na yun. Sa atin kasalukuyan, wala pang nakukuha na namamatay na supo o ano po mga magiging indikasyon para meron sakit yung ating alaga. Okay. So yung tubig po natin, ano ba yung tubig po niyan kakaiba ba po ba yan o paano masasabi natin diyan? Yan ba natural na nangyayari o malaki ang kaibahan ngayon dahil kung ito ang natural feeding katulad ng mga ginawa nila, yung hindi ko nilagyan ng atobi, ay malabo na rin ang tubig. Malabo na. Hindi mo na natin makikita yung ilalim nito. At saka wala nang lablab, ano? Kung meron man, kukonting-konti na. Yung yung amoy, meron po bang sa ating yung ating tubig? So, teka muna ho. So, itong tubig natin, di ba, ito yung source nyo. Sabi nyo sa amin kanina, yung mga kapitbahay nyo, nagpapasok sa tubig. Kayo po ba nagpapapasok ng tubig o paano po?